Hindi lahat ng OFW pare-pareho ang pangarap. Ako nga pala si Stephanie, ang inyong ka-friend step sa bansang UAE na nabigyan ng pagkakataong makasama ang aking mga anak. Matagal ko itong ipinagdarasal kaya ngayon hindi na ang pag-iipon ang pinakamalaking goal ko. Hindi tulad ng karaniwang iniisip ng maraming OFW. Para sa akin, sapat na ang makaraos kami buwan-buwan dahil kasama ko sila. Hindi madali ang buhay dito, mahal ang renta. Nakatira lang kami sa maliit na sulok ng isang kwarto. 4 kami naghahati sa espasyo. Malayo sa bahay namin sa Pinas kung saan may kanya-kanya kaming kwarto sa bawat isa. At sus, mahal din talaga ang pag-aaral. Ang tuition ng elementarya dito, katumbas ng 1 taong college sa Pinas. Bukod doon, kailangan pa nating bayaran ang visa ng mga bata. May mga buwan na walang natitira at minsan negatibo ang budget. Pero sa kabila ng lahat, pinipili ko pa rin silang makasama. Dahil para sa akin, walang mahalaga ang malaking ipon kung pag-uwi ko naman ng bahay ay wala naman sila. Mas pipiliin kong mapagod sa paghahanap buhay basta ang mga pinakamahalagang tao sa buhay ko ay nasa tabi ko. Ang bawat pagsasakripisyo ay nagiging magaan kapag ang kapalit ay ang mga yakap, tawanan at pagkakataong nababawi sa mga panahong malayo sila sa akin. Akala ko noon sapat na ang lahat ng pagsisikap ko, yung puyat, pagod at sakripisyo sa trabaho dahil kasama ko na sila. Akala ko makikita nila kung gaano ko sila kamahal sa pamamagitan ng lahat ng ginagawa ko sa kanila. Pero sa mga nangyayari at pagsubok na dumating sa buhay ko, isa lang talaga ang natutunan ko. Hindi lang sapat ang maibigay ang kanilang pangangailangan. Kailangan din nila ang oras, gabay, pakikinig at presensya ng isang magulang. Dahil kahit magkasama kayo sa isang bahay, kung ang oras at komunikasyon ay hindi naman sapat, maaari pa rin silang maligaw ng landas. Bilang isang nanay, ito isa sa pinakamahirap na natutunan ko. Hindi sapat na maging provider ka lang. Kailangan ding maging present sa buhay ng mga anak. Ito lang ang masasabi ko sa lahat ng mga magulang, lalong-lalo na sa mga OFW na kagaya ko. Sana sa kabila ng pagod at dami ng responsibilidad, huwag nating kalimutang yakapin sila, kausapin at iparamdam araw-araw kung gaano natin sila kamahal. Dahil darating ang panahon na hindi na nila maaalala kung gaano tayo kasipag magtrabaho. Pero habang buhay nilang maaalala kung paano natin sila minahal, ginabayan at pinapahalagahan.